share nitong result na to na walang iba kundi si Coach Doc Rio, Doc Rio. Ayan. Go ahead, Doc. Naka-mute. Naka-mute. Wala pa rin pong sound. Ayan, tanggalin na lang po yan. Sige. Wala pa rin po. Minsan ganyan din talaga yung nangyayari. Ayan. Sige lang po. Magsalita ka, Doc. Wala pa rin. Sorry naman mga guys. Ayan. Medyo Ay, wait. Yan, Sige okay po. na. Opo, medyo laksan nyo lang maraming salamat po. Yan. So, yun. Magandang umaga po sa inyong lahat at yung mga nasa Facebook Live at yung mga nakapasok na mga bago and may bisita po tayo galing from Vietnam pa. Yan. So, thank you for joining. Nag-PM lang siya kahapon kasi para maka-join. Yan. So, mag-start po ako sa aking story. I'm Coach Rio. Ginamit ko po ang Herbalife Nutrition as a sports nutrition. And dahil sa mga amazing products ng Herbalife Nutrition, mas bumaba pa yung aking body fat. Nung nag-start ako sa Herbalife Nutrition, ang aking body fat ay nasa 38. At ngayon po, nasa 30% na po ang body fat ko. And dahil I'm 46 years old, I'm using the nutrition for healthy aging, flexibility, and mobility. So yung next slide, yan po yung paborito kong ginagawa tuwing ako'y lumalabas. So mahilig akong pumunta sa mga park. Thank you for playing, Coach Nida. Mahilig akong pumunta sa park at saka yung maghang sa mga bars. So dahil din sa proper nutrition, mas nagagawa ko po yung aking physical activity dahil ako po ay active person. And sa next slide po. Ayan, sige, pwede niyo po i-view. Yan po yung recent activity na nag-join po sa group. Merong CrossFit challenge po sa isang lugar na pwede natin laruin. So next slide po, ito naman po yung kahalagahan ng Virtual Nutrition Club. Yan, yung connection natin sa bawat isa kahit nasa ang lugar. Plus, anong tawag nito? Kaya natin gawin yung Herbalife Nutrition lalo na kung ikaw ay wellness coach kahit saang lugar. And then dahil po sa mga trainings yan, natututo po din tayo. Katulad niyan yung picture na yan na sa extravaganza sa Singapore. Marami po tayong nami-meet na tao. And dito po sa Virtual Nutrition Club, maraming free. Siyempre free ang trainings, free ang workout mamaya kay Samantha Clayton. And yung pong qualification na pwede natin ma-achieve dahil po sa mga taong natutulungan natin. And to share with you po, yung last kinita ko po sa Herbalife Nutrition dahil po ako ay 50% discount. Last day po, nasa 2,000 pesos. So last day po yun, extra po yun. Pandagdag, bukod po sa ginagawa ko everyday. Yan, so punta na po tayo sa aking topic. Stay hydrated. Yan. Stay hydrated every day dapat. So, dahil po tayo ay araw-araw na gumigising sa umaga at nagpa-function yung katawan natin every day, dapat po umiinom po tayo ng tubig. And ang water po is the most natural drink on earth. World's oldest beverage, yan, an inorganic compound with the chemical formula H2O, yan, and it is transparent, tasteless, and odorless, and nearly colorless chemical substance. So, ito rin po yung kasama sa pillars of good health natin, ikatlo, na kailangan uminom po tayo ng water araw-araw. So, ang katawan po natin ay nagko-compose ng maraming water. So sa brain natin, meron tayong 75% water. Sa ating blood, meron tayong 83% water. Sa heart natin, meron tayong 79%. Sa bone natin, 22%, lalo na sa mga joints. And sa muscles natin, 75% water. Then sa liver, ito yung pinakamataas dahil siya po yung organ na nagde-detox sa ating katawan. Tumutulong po siya na magtanggal ng lahat ng mga chemicals
at toxin sa katawan natin. Kaya mas mataas po ang water composition niya, nasa 86%, at ang kidney po natin nasa 83%. Ngayon, if tayo po ay hindi makakainom ng tubig, ang katawan po natin ay nagsasuffer every day. For example, kahapon hindi mo na-achieve yung water na kailangan mo. So yung next day, naghahabol yung katawan natin para mabalanse yung chemical na nasa loob ng katawan natin. So if kulang tayo sa water, yung brain natin, heart, and yung temperature, digestive system, and kidneys, nagsasuffer po yan. Kaya marami po tayong nararamdaman tuwing nagkukulang po ang katawan natin sa water. Yan. So next slide po, ano po ba ang ibig sabihin muna ng dehydration? So dehydration occurs when your body loses more fluid than you take in, when the normal water content of your body is reduced. So nag-a-upset po yung katawan natin kapag kulang po tayo sa water. Plus yung balance ng mga minerals na kailangan natin katulad ng salt and sugar na nasa katawan natin mula doon sa mga pagkain kinakain natin, naka-apekto po yan sa system natin. Yan. So kapag dehydrated ka, ito yung pwede mong maramdaman. So sa mild moderate symptoms, maaari kang makaramdam ng pagkauhaw, yan, dry mouth, nanunuyo yung loob ng bibig mo or yung labi mo. And madalas mapipil mo, masakit yung ulo mo. And then syempre, kung ikaw ay active person minsan, or minsan wala kang ginagawa pero nakakaramdam ka ng muscle cramp o yung pangingimay ng kamay mo or ng paa. Yan. And nagre-reflect din po yan siya sa skin natin. Pag minsan makita mo, pag in-scratch mo yung skin mo, makikita mo yung dryness. And then syempre po sa ating pag-ihi. Sa severe symptoms naman, pwede kang sa mental health po, madali kang ma-confuse. Tapos madali kang mapagod, pwede ka ring mahimatay kapag grabe yung pagka-dehydrate mo. Mabilis yung paghinga mo, and then mas nagtatrabaho ng mabuti yung heartbeat yung heart natin, bumibilis yung tibok ng puso natin kasi nagkakaroon ng chemical imbalance. And syempre, loss of strength. Yeah. So, isa po sa basihan natin upang malaman natin kung paano natin malalaman na tayo ay dehydrated. Dahil po sa kulay ng ating ihi. So, mapapansin nyo lalo sa morning, no, kapag gumising kayo, magsi-CR kayo, pansinin nyo po yung kulay po ng inyong urine. Yan. The color and quality of your urine is an easy way to monitor your hydration. So, a healthy, well-hydrated urine is a pale yellow, pale or a straw yellow. If your urine is dark, yellow, and cloudy, you may be dehydrated. Hindi talagang dehydrated ka. And dehydration happens quickly when you're not drinking enough to replace the water you're losing. Yan. So, kailangan, lalo na sa gabi, pag bago matulog, di ba, iniinstrakan tayo ng mga coach natin or ng doctor natin na uminom po tayo ng tubig 1 hour before sleep. Kasi ginagamit po ng katawan natin ang tubig na iniinom natin para mas maka-function siyang mabuti. Yan. So, mapapansin nyo sa color chart, urine color chart, merong clear. Yan. Yung clear po, very good. Light yellow, good. And yellow is fair. Pagdating na nag-dark na yung kulay ng ihi mo, yan, light dehydrated ka na. Pag naging amber pa yung kulay niyan, dehydrated ka na talaga. At kapag ka naging brown yan o mas darker, minsan nag-red pa yan siya. Ibig sabihin, very dehydrated to severe dehydrated. Yan. So, tingnan naman natin yung stages of dehydration. Yan. Through various home remedies, serve the purpose. Ayan po. Stages of dehydration, yan. Kapag ka well-hydrated ka, yan, wala kang mararamdamang symptoms. Kapag ka mild dehydrated ka, dun mo na mararamdaman na uhaw ka. Yan. And kapag ka moderate dehydration, nakakaramdam ka na ng antok, yan, and dryness of skin, tapos nag-uumpisa na yung mga headache mo. And severe dehydration, pwede ka, yung iba nito nakakaranas ng kapag ka ikaw ay may fever, yan, and racing pulse, lack of sweat, hindi ka na pinapawisan, at kapag grabe na po, nasa 9% na po yung
dehydration mo, pwede ka na mag-delirium or loss of consciousness. Yan. So sa next slide, mapapansin nyo po dito yung picture ng 1 liter of IV fuel is equal to 2.5 gallons drinking water. So alin sa dalawa ang gusto mong maging paraan mo para ma-rehydrate yung katawan mo? Gusto mo ba yung talagang tuturukan ka pa sa balat mo ng IV na para lang ma-hydrate yung katawan mo, or gawin nating habit yung pag-inom ng 2.5 gallons of drinking water? Kasi kapag sobrang dehydrated ka na, pagka sinugod ka na po sa hospital, ito po yung unang ini-insert sa katawan natin para magkaroon ng chemical balance sa loob ng katawan. So, itong IV na to, though various home remedies serve the purpose, the IV hydration process offers you a quicker and more effective hydration relief. Kaya pag nasa hospital ka na, may nangyari na sa'yo, ito yung immediate na ginagawa sa'yo para ma-replace po yung mga lost water at saka po yung vitamins and mineral. Kaya po, tayo po na nandito sa virtual club, virtual nutrition club, tinuturuan po tayo na maging habit po natin na kailangan makapag-start tayo mula sa pagkagising hanggang sa ma-end yung day natin with a glass of water. And magkakaroon tayo ng mga amazing benefit mula sa water. Yan. So, ano ba yung best time to drink water? So, may pitong paraan para makainom tayo ng water. So una, sa umaga. Ikalawa, kapag nagugutom ka na, pwede kang uminom ng water, katulad ng sinasabi ng coach mo, kapag wala pang time, gusto mong kumain, sasabihin sa'yo ng coach mo na you drink water kasi baka uhaw ka lang. And then, syempre po, para dun sa mga nag-exercise, kailangan uminom po tayo ng water after exercise or during exercise. And before, when you are sick, yan, syempre kapag for example, nakakaramdam tayo nung lagnat, mainit yung pakiramdam natin, mas kailangan nating uminom ng tubig. Yan. And when you are in a midday slump, minsan, di po ba, kapag tanghali na, napasarap yung kain mo, minsan yung pakiramdam mo, mabilis kang antukin, or yung mahina yung pakiramdam mo medyo parang tinatamad. So, drink water po. And then, number 7, when you have a headache. Yan po. So, yung next slide po is, itong picture na to talks about 20 health benefits of drinking water. So, marami pong benefit ang pag-inom ng tubig. Kaya dapat ugaliin natin yung pag-inom ng tubig sa tamang timbang natin. So, maganda siya sa physical performance. Talaga ito, nasubukan ko na to, yung it gives us also energy. And yan, yung brain function natin, plus ito great help po talaga ang water kapag po sa digestive system, lalo na yung mga constipated. Ayan, nakakatanggal din siya ng mga, nagpa-flush siya ng mga toxin, kaya maiiwasan mo yung mga kidney stone. Best din po siya, nakaka-help sa weight loss, hangover, yan, and also oxygen transport, plus yun sa mga joints po natin, muscle growth, yan po. It also flushes bacteria, it supports the organ tissue, yan, it balances our electrolytes, and syempre, yung ating body temperature. Yan. So, sa next slide po, ito naman po, sabi ni Susan Bowerman, yan, ito po yung binigay niyang 4 na paano yung paraan ng pag-intake ng water. So, number 1, start your day with a glass of water. Yan. Kailangan laging may handang isang basong tubig pagkagising mo sa umaga. Kaya po ako, bago ako matulog, may nakahanda pong baso ng tubig sa tabi ko. Para pagkagising ko, makikita ko na siya, iinumin ko kaagad. Yan. And kapag ikaw naman po ay nasa trabaho, kailangan meron kang nakatabing tumbler na may water. Yan. Para ma-help mo yung sarili mo na makainom ka ng tubig. Pero kung ikaw naman ay busy person, kailangan may bit-bit kang water bottle para kahit saan ka pumunta, madali mo na siyang mainom. Yan.
And makakatulong din po yung ating mga application sa phone, yung pong pag-remind kung kailan ka iinom ng tubig. And plus, pwede ka mag-add ng mga herbs or mga prutas sa iyong inumin para mas maging masarap to, mas ganahan kang uminom ng tubig. And bukod doon, kapag ka naglalagay po tayo ng mga prutas sa iniinom natin, nadadagdagan yung minerals, vitamins and minerals na kailangan ng katawan natin. Yan. So, ito naman pong sa kabilang picture, nandito po, pwede nyo po siyang i-screenshot kung ano po yung amount ng water na kailangan mo according sa iyong timbang. For example, ako, ang timbang ko is 54 kilograms, for example po. So, in between ng 2.8, ayan, 2.7 and 2.8 liter every day. Yan. So, pwede nyo po yan i-screenshot para may basehan po kayo kung gaano kadami yung water na kailangan mo. So, mapapansin nyo, habang mas mabigat yung timbang mo, mas kailangan mo uminom ng water. Yeah. So, next slide po. Dito po sa Herbalife Nutrition, meron po tayong mga product line na pwede mo i-mix sa water mo para mas masarap siyang inumin. So, meron tayong 3 flavor ng aloe vera. Yan. Na meron siyang mango, mandarin, and original. Ang benefits po niyan, it hydrates and good for better nutrient absorption. Yan, matutulungan niya yung tiyan natin para maka-absorb ng mas maraming nutrients. It suits digestive system and ito yung importante, low calorie siya. And sa next slide po, mapapansin nyo yung mga tea na meron tayo. So meron tayong original, chamomile, and retreat tea. Ito pong Herbalife concentrate tea na original and chamomile. Siya po ay may mataas na antioxidant, energy booster, fat burner, mental alertness, detoxification with natural caffeine. So, meron din siyang mababang calorie. At ito naman sa gabi, para mas maganda yung relaxation mo at calm yung pagtulog mo, yan. So, it also improves sleep and no caffeine. Yan po yung Herbalife, Herbal Retreat. Yan. So, ito pong last na slide na to, para naman po ito dun sa mga tao na yung iniisip po nila na parang magdadagdag ng timbang nila kapag uminom sila ng maraming tubig. So, importante din kasi yung fluid balance. Kung mapapansin nyo, itong picture na to ng isang babae na picture ng before and after, mapapansin nyo po yung mga water retention sa bandang bahagi ng balakang or sa bewang or sa tiyan. Minsan po sa hita. Yan po. So, importante po yan. Bakit? Dahil kapag po pala tayo ay maraming nakakaing amount ng sodium and nag-iimbak po tayo ng water sa loob ng katawan natin. So yun po yung tinatawag ng water retention. At kapag po imbalance po yung mga minerals na nasa loob ng katawan natin, hindi ang mangyayari, mare-retain po yung water sa katawan natin. Tapos minsan po kapag po tayo ay yung mga nagpa-fasting po na matagal, hindi po umiinom din ng water. Kumbaga yung katawan natin mismo, may sariling isip yan eh. Kapag ginugutom natin siya sa water or inuuhaw natin siya sa water, nag-i-store siya ng mas maraming water. Gumagawa siya ng sariling water kaya feeling mo parang manas ka kahit hindi ka uminom ng water. Pero ang solusyon lang po niyan ay ang mineral herbal complex. Yan po. Dahil ang mineral herbal complex po, it helps supports appearance of healthy skin, natural detoxification process, healthy fluid balance, and healthy pH level. And formulated po yan with botanical extract and minerals, yung electrolytes na kailangan ng katawan natin, contains sodium and potassium, calcium and magnesium. So kapag po nagkakaroon tayo ng mga pamamanas or yung water retention, mas need po natin ito kasi kapag wala pong potassium sa ating everyday life,
yun pong mas ano po yung water retention, mas mangyayari po sa atin. Kumbaga, kapag kulang pala tayo sa potassium, hindi po mailalabas yung mga excess water na nanggagaling sa sodium. Yan po. So, yung meron sa mineral herbal complex po, meron po siyang mga essential minerals para po matanggal ang mga water retention. And to leave you with a message, water is the most neglected nutrient in your diet, but one of the most vital. At sabi nga po, water is the only drink for a wise man. Yan po. So maraming salamat po. Thank you for listening today. Thank you, Coach Rio. Grabe, ang dami nating natutunan about dito sa ating Stay Hydrated. Grabe.